Ntorq. TBS po itong Ntorq na to. Para sa hindi nakakalam ko ano yung Ntorq, ano klase siya. TBS po ito. Pagto-troubleshoot tayo kasi may problema yung motor, syempre, kaya ito troubleshoot. Ang ganyan po yung itsura ng TBS. So ngayon, mag-i-scan sila sa mag-diagnose kung anong problema. Okay, sige. Scanner ko bakit Makikita nila ngayon kung okay ba tong fuel pump o hindi. Kasi ayaw umandar. So, para makita nyo rin kung anong sistema. Punta muna ako sa Okay. Makaano na po yan. Ayan. Diagnostic po yan. Yung cellphone lang ginamit. Yan, na-diagnose siya. Malalaman nila kung anong sira. Ito ang Ntorq. Dito sir, First edition to ng TBS Ntorq. Kasi may bago na naman ngayon eh. Yung racing edition nila. Ito na, iba na. So, yan. okay. 10 error code. 10 error code ang nakita, boss. Delete naman siya and then afterwards, pag na-correct natin, kakalibrate na rin natin lahat. Okay. Para ox na ox yung takbo. Okay. So, ito-try natin, no? So, yan, nakatanggal para makita kung may lalabas na gasolina pag naka-on yung Yan. Pero to wala, di ba? Ano lang dati kay sir to, no? Tanggalin ko na sir ha. Kaya papalitan siya ng bagong fuel pump assembly. Tapos sir, So, pati yun. sir RPM mo, pag umandar, Tinanggal na yung fuel pump na sira, Tama na. assembly. Ipapalit yung bago. Fuel pump. Okay, ito yung brand new na fuel pump. Fuel pump. Assembly po yan, nabibili. Kano yan, sir? 48, 49? Nasa mga 4.7. 47 yan. 4.730, I guess. Mga ganun. Sasalang yan dyan. Tapos i-on yung ignition coil. Kung may Sana ko tumagas muna o pala. hindi. Para makita. May fix. Seal pack yan. Okay. Sir, check na. On sir, para makita nyo rin. Yan, kung ano. Yun ay OHA. So talagang confirm, sira yung Fuel pump. fuel pump. Wala. Okay, so mag step by step tayo, no? Para makita din ng iba. Halimbawa, kung mag-DIY sila, kung malalayo sila, wala silang technician na TBS talaga. So kahit sinong mekaniko or technician sa Luzon, Visayas, Mindanao na malalayo, ito yung magiging guide nila paano gumawa ng TBS Ntorq kasi maraming ganoon eh. Special request. So step by step, pagka umukay na, 'di ba? Okay dito, bale may lumabas na gasolina, so good 'yon. And then pag inon, kung aandar, kung hindi. So, step by step, nakita na naman sa pag-diagnose kung ano yung mga problema eh. Para masundan nyo din kung saan-saan yung mga problema. Kasi may mga nabasa na yan. Ang Fuel Ano kasi sir injector, natin, kahit may goma, ignition, lumabas din sa niya, bagong goma yung- sa pag-diagnose. Sa diagnostic Kahit di tool, naman lumabas sila, yun. hindi naman damusan. So yan, sinalpak na yung bago, nilagyan na ng tornilyo. Confirm na eh, kaya lagyan natin ng tornilyo. Ayan, na-check din yan. Fuel injector, magpapalit din. Hindi na, ito lang muna. Nasalpakan din ng bago. Para maganda yung pag-troubleshoot. Ito yung mga ginagawa ng tropa natin dyan. Ano, di ba, Boss Topper? Yes, Boss Roy pa. Collab kami ngayon yan, ni Boss Topper. Sa South po siya ng before sa
TBS talaga siya sa South. Bali, Robing. Yan yung mga tinitira niya. Pero ngayon, nasa Vespa na siya. Actually, dati rin siya sa Vespa. Tapos napunta ng TBS. Ngayon, inabsorb ulit ng Vespa. Siyempre, magaling eh. Ganun talaga. Kahit umalis ka na sa kumpanya, hahabulin ka pa rin pag magaling ka. Ibig sabihin, hindi lang yung galing meron. Yung attitude, maayos. Kasi kahit gaano ka galing na mekaniko or technician, pero asshole, pag uugali mo, aayawan ka ng kumpanya. Kaya dito sa mundo natin, kailangan hindi lang yung galing meron ka rito. Attitude ang meron, dapat merong mas lamang. Sir, ready ka na? Ready na yan. Ready ka na. Okay, tapos i-on na natin. Okay lang natin ang pressure. Yun. Tsaka siya, hindi ganun Alam mo wala yung ingay na yung parang robot. Yun, oh. One. Pero ito, balik ko na rin. Balik na ako sa'yo. Bibili ko na sir yun. Yan. Mandar na. Dati kasi, hinatakla yan, tinulak yan papunta dito. Yan, mandar na. So, meron tayong naririnig na parang naghihingalo. So, hanapin na naman ulit ni Boss Topper yan. Kung anong problema kasi. Yung idle na yan, na hindi siya stable, yun naman ang hahanapin. Yung troubleshoot. Positive. Kung may pamihit, mas maganda. Ng ilang Okay, position yung ito na, titirahin niya. Yan. Ano yan, sir? Ang bibirahin mo? ISCB po. Hydraulic control valve. Para check yung idle ng motor kung bakit parang naghihingalo. So, check na rin yan. Pulido yan, mga bro. Yung pulido yan, di yan basta umandar lang. Yan. Yun, no? TPS. Luwagan na. ISCB. Ito sir. Yung sa baba kasi, yun yung sa throttle body mo. Pag nagre-rev ka, siya yung nagbibit na sir. At ano mga Yan yung ISCB, owner. kapag nagsara ka ng specific position ng TPS mo, siya yung responsible para sa idle. May spring sa loob sir yan. Oo, wala yung spring Kaya sa ganun loob, yung idle kaya mo. yung idle niya parang naghihingalo. May spring siya tsaka may rod na pagka nakasara, Spring nakasil. ganyan, sir. Wala, sir. May rod pa sir na ganun yun. May rod pa yun. Na pag nakaminor ka, para siyang vacuum Mhm. na kinokontrol niya yung minor para daw gumaganon. Yung nagsasara. Sir, nagsasara tsaka nagbubukas. Wala. Ay, anong tawag niya, sir? ISCB sir. May gumalaw na yan. Gumalaw doon. Wala, sir. So, dahil wala na yung pinaka-rod nito at saka spring, so aandar na siya. Aandar naman siya. Pero yun nga, yung parang naghihingalo na ano, na parang akala mo may cut-off. Gumaganon. So, yan, no? Ang mangyayari niya, pag hindi nakita yon, game na to. Tapos na ang gawain dito. Dahil umandar na naman, pero maghihingalo-hingalo yan. Iuuwi yan ng may-ari na gano'n na lang. Dahil kailangan ng buong ganito. Dahil wala namang nabibili ng rod lang at saka ano, spring. So, I guess enough na yon na yung problema na yun, nakita nyo naman, napanood nyo, buong detalye na nakikita nyo. So, yun ang mangyayari. Additional input. Additional input yan. Ha? Since na-correct natin yung error, dati kasi nung umandar yung system, kasama siya sa error code, yung ISCB. So, ang nababasa ni ECU, defective na siya. Since in-erase, na-correct, so i-calibrate natin, na-delete yung error, kaya naging ganun ulit. Okay. So, yun ha. Maliwanag na okay na naman yan. So, yung under niya, for the meantime, magiging ganun.
Pag parang naghihingalo habang hindi nagagawa ng paraan mabilhan ng bago nito. Kasi wala namang mabibiling ganun lang eh. Yung rod at saka spring. Unless meron nagpa-parts out. Ha? Hanapin nyo na lang yung may-ari nito para magkabintahan kayo ng throttle body mismo. Okay, thank you. Thank you guys.